So, ayan. Good day po sa inyo lahat. So, for today's video is mag-share po ako sa inyo ng tips paano ako nakapag-apply para makapagtrabaho dito sa Poland, Europe, and requirements na mga kailangan sa pag-apply. So, para lang po ito sa mga interesado na makarating at makapagtrabaho dito sa Poland, Europe. Okay po. So, before we proceed, isa muna tayong intro. So, first nga po is searching po ako sa online ng workabroad.com. Doon ko po nahanap ang tungkol dito sa Poland. So, wala pong nagturo sa akin or nagchuchu ng tungkol dito. Sariling sikap lang po. Tapos, nakita ko siya doon. Marami siyang kailangan. Tapos, pinuntahan ko siya sa agency. Nahanap ko yung agency. Tapos, marami kami noon. Marami kami. Naalala ko medyo sa memory kasi medyo 1 year. Tapos, nakapasok kami sa office. In-orient kami. Sa orient po na yon is pinaliwanag nila ang tungkol dito. Lahat-lahat sa Poland. Paano, magkano, mga ganon. Tapos, pagkatapos na maipaliwanag yon at naintindihan mo ang kanilang mga sinabi, so tinanong kami kung proceed or hindi. So, nasa sa amin naman kung magpuproceed kami o hindi. Wala namang pagpupumilit na ginawa sila. Na yung mga gano'n na, di ba kasi may mga na parang maiisip mo, scam. So, ganun po. Pinag-decide kami kung proceed. So, kahit nalaman ko na medyo may kamahalan yung pagpunta dito sa pag-apply, ganun, na naisip ko na parang maganda nga siya. So, nag-proceed ako. Tapos, sa proceed na yon, medical na. Medical agad. So, tuwan-tuwa ako. Medical agad. Tapos, ayun nga, medical na. Pinag-medical kami. Pagkatapos ng medical na yun is hintay kami ng halos 1 week. Tapos, pagkatapos nalaman nun, so, balik na naman kami sa office para kung ano na naman yung susunod na gagawin. Yun nga, pagkatapos naming malaman ang result, so tama, okay naman yung result. Sunod na sinabi nilang gagawin is working permit. So, yung working permit na yun is gagawin dito sa Poland. Dito, ipaprocess yun ng company dito na pagpapasukan sa amin. So, ayun. Inano nila yun. So, para nga po maano yung working permit na yun, ma-process, ang ginawa is may bayad po yun para ma-process. So, ayun, nagbayad ako. Malaking halaga ang binayad ko para ma-process yung working permit na yun. And then, ang sabi nila, maghihintay ng 3 months para dumating yung working permit na yun. So, ayun nga, after nun nang dumating na, medyo may katagalan din. Hindi ko masasabing 3 months lang dumating. Lumagpas siya. Kasi matagal nga daw po ang proseso dito sa Poland. So, ayun, dumating siya. And then, after nun, panibagong process na naman para sa second step na sunod-sunod na step na naman yun. Nung dumating yung working permit na yun, sunod-sunod na yung step.
Tapos, ano pa ba yun? Ang sunod na ginawa is para sa visa appearance naman, para maaprobahan ka. So, yung visa na yun is may requirements. Requirements din siya. So, ang mga requirements nun is, first nga is letter request, passport, COE, diploma, birth certificate, NBI, and police, insurance, dummy ticket, working permit. So, iisa-isahin ko po. Yung letter request na yun is, ikaw mismo gagawa nun para maaprobahan ka sa visa ng Poland Embassy po dyan sa Pilipinas. Gagawa ka para basta maaprobahan ka. Parang sasabihin mo na sa letter na yan, sasabihin mo na yung hindi ko basta magmamakaawa ka para mabigyan ka ng visa, yung doon sa letter na yun. And then passport, syempre importante yung passport. And then COE po. Yung COE na yun is hiningaan kami ng 2 COE. So sa COE na yun is ano ba yun? Nakalimutan ko na, malilimutan talaga ako. Sa COE na yun, may requirements din siya. Para may katunayan na totoo yung COE na yun. Yung COE na yun ay Certificate of Employment po dyan. May katunayang nakapagtrabaho ka dyan sa Pilipinas, katulad ng factory, ganun po. Tapos, sa COE na yun, may requirement siya. Hiningaan ako ng payslip, katunayan na sumahod ka to sa company na yun, or ID mo. Ganun po. Tapos, diploma, high school diploma, or kung nakapag-college ka, ganun. Tapos, birth certificate po, PSA or NSO, yun po. Tapos, NBI and police clearance, insurance. So, yung insurance po na yun ay ano ba yun? Provided po yan ng agency na mag-aasikaso sa'yo. Insurance. Makapal po siya na ibibigay sa'yo once na nag-appearance ka dyan sa embassy ng Poland dyan sa Pilipinas. Tapos, dummy ticket. Yung dummy ticket po na yun ay agency din po ang gagawa nun. Sila magpo-provide nun. Para nga ma-aprobahan ka sa visa. And then, working permit. So, yun po yung hinintay mo na working permit dito sa Poland. Lahat po ng yan ay isa-submit sa pag-appearance mo. Pag-visa appearance dyan po sa Pilipinas. Yan pong mga requirements na yan sa pagpapabisa is aayusin niya ng agency. Pagkakasunod-sunod. Kailangan sunod-sunod. Tapos, walang kulang. Tapos, walang kasinungalingan. Lalo na dyan sa COE. Ganun po. Tapos, sila mag-i-schedule nun kung saan, kung kailan. Agency po ang mag-i-schedule sa visa appearance kung saan or kailan. Ganun po. Tapos, dapat sa oras na ng schedule mo na yun, okay na lahat ng ipapasa mo para walang problema. Ganun po. Kasi kung hindi, halimbawa, nagkulang yung requirements mo dyan o may kasinungalingan, halimbawa dyan sa COE, magkakaroon ka po ng problema. Katulad ng para madi-disqualify ka, hindi ka nila bibigyan. Hindi ka aprobahan para sa visa mo papunta dito. Tapos, after nun, mayroon silang kaunting mga question tungkol din sa'yo. Yan lang naman. Tapos, sasagutin mo lang sila ng straight. Wala ka dapat
lalong kapakaba, baka kasi gano'n sila eh. Hindi ka dapat patingin-tingin kung saan. Kapag tinatanong ka, straight lang. Ganon po. Diyan po sa embassy. Pag may visa appearance. So, ayun nga po. And then, after nun, matapos ka na diyan sa visa appearance mo, magwa-wait. Ay, may tatanong pala sila kung gusto mo ba na deliver or ikaw mismo pipick up ng result dyan sa kanila. So, sasabihin mo naman kung anong gusto mo. So, kung di-deliver yun sa bahay ninyo, yung result ng inyong passport. Halimbawa, na-aprobahan na kayo. Meron po yung passport nyo, mayroon po yung stamp na approve na may visa na kayo sa ganitong bansa. Ganon po. Tapos, mag-wait nga pala kayo ng siguro 1 week ba yun? Or 2 weeks? Mga ganun. Hindi ko na natandaan. Kasi medyo matagal na. Ayun po yung experience ko po dyan sa pag-apply. Dyan sa agency. So, hindi ko po alam kung pare-parehas po sa ibang agency. Ano po yung kanilang proseso. Hindi ko alam kung pare-parehas. So, ito lang yung naging experience ko dyan sa aking agency. So, yun lang po. So, kung may iba kayong katanungan, comment nyo lang po para masagot ko dito sa aking video. Ano po. So, thank you po. Thank you. Yun lang. Ayun, may nakalimutan pa nga po. Yung resume. Kailangan po yun sa visa appearance mo once na nag-schedule ka na. Tapos, yan po mga requirements na yan ay may pagkakasunod-sunod po yan. Kung ano yung una hanggang huli po. Sunod-sunod po yan. Ayusin po yan ng agency. Yun lamang po. Thank you so much. So, kung bago ka lang po dito sa aking channel, pakisuntok na lang po ng subscribe button. Like and share. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga new videos ko. Thank you po!